Breaking news, Donald Trump, tuluyan ng winasak ang lahat ng tatlong pinakamalalaking nuclear facilities ng Iran, kung saan ayon sa US General ay nasa 125 US military aircraft, kabilang na ang 7 B-2 stealth bomber ang ginamit ng US sa operasyong ito na tinawag nilang Operation Midnight Hammer. At base sa paglalarawan ng US General ay nagmula ang aircraft sa Estados Unidos, kung saan ang ilan sa mga ito ay nagpatuloy patungo sa kanilang base sa Indo-Pacific region, habang ang ilan naman sa mga ito, kabilang na ang 7 B-2 stealth bombers, ay tahimik na humiwalay sa grupo upang magtungo sa Iran at umatake sa mga nuclear sites nito. At sinasabing bago pa tuluyang makapasok sa airspace ng Iran ang mga aircraft ng US, ay nagpakawala muna umano ng higit sa 200 Tomahawk missile ang submarino ng US na nagwasak naman sa nuclear facilities ng Iran sa Isfahan, habang pinangunahan naman ng mga fighter jets ang pagpasok sa airspace ng Iran upang tiyakin kung may mga fighter jets din ang Iran sa kalawakan, habang tahimik naman itong sinusundan ng mga B-2 stealth bombers na nagpakawala naman ng mga bunker buster bomb na sinasabing tuluyang sumira sa mga nuclear facilities ng Iran sa bahagi ng Natanz at Fordow. At ayon naman sa US Defense Secretary ay hindi umano nila tinarget ang mamamayan, maging ang kasundaluhan ng Iran sa operasyong ito, isang pahayag na nagpapakita sa layunin ng pag-atake ng US na nais lamang talaga nitong sirain ang mga nuclear facilities ng Iran. Dahil ayon nga kay Donald Trump ay malaking banta ito hindi lamang sa Israel, kundi pati na rin sa Amerika at iba pang mga bansa, dahil bukang bibig umano ng mga ito ang mga salitang death to Israel at death to America. Kaya naman ganoon na lamang katindi ang pagnanais ng US na wasakin na lamang ang mga ito kaysa magpatuloy sa pakikipagnegosasyon sa Iran na wala namang nangyayari, dahil naninindigan ng Iran na nais nitong ipagpatuloy ang pag-i-enrich ng mas matataas na purity ng uranium-235, na bagamat sinasabing hindi ito para sa mga nuclear weapons, ay tila nga doon pa rin patungo ang ginagawa nila, dahil karaniwang nasa 3 to 10% purity lamang ng uranium-235 ang ginagamit para sa mga nuclear power plants at maging sa mga medical research reactors. Kaya naman ang mas mataas na purity ng uranium-235 na umaabot na umano ng 60% hanggang 90% ay tila nga napakahirap ng paniwalaan na para lamang ang mga ito sa ekonomiya at medical purposes para sa bansa nila, dahil masyado na itong mapanganib para sa mga reactors, kaya't mas madaling isipin na nakalaan talaga ito para sa paglikha ng mga nuclear weapons. Bukod pa riyan ay inamin na rin noon ng IRGC Air Force at Missile Unit Commander na ang lahat ng missiles mula sa Gaza ay nabuo sa pamamagitan ng suporta ng Iran, at sinabi rin noon ng kanilang Iranian Supreme Leader na ang kanilang misyon ay burahin sa mapa ng rehiyon ng Israel, at sinabi rin noon ng former Commander-in-Chief ng Iran na kaya nilang wasakin ang lahat ng lokasyon na nasa ilalim ng kontrol ng Zionist regime, habang hinihiling naman ng Chief of Staff ng Iranian Armed Forces ang pagkakalipol ng Israel. Ilan lamang ito sa mga dahilan kung bakit galit na galit ang Israel at US sa Iran, dahil kung tutuusin ay walang dahilan ang Iran para hilingin ang pagkawasak ng Israel. Noong panahon kasi ng Pahlavi Dynasty ay maayos pa ang relasyon ng Iran at Israel, subalit nang mapabagsak ni Khomeini ang Pahlavi Dynasty ay agad na nitong pinutol ang ugnayan ng Iran sa Israel at sinimulang ipalaganap ang pagiging anti-US at anti-Israel na pananaw sa rehiyon, hanggang sinuportahan din nito ang mga teroristang grupo gaya ng Hezbollah at Hamas na naging daan sa patuloy na mga labanan at pagkakampihan sa rehiyong ito. Kaya't sa madaling salita ay ang Iran sa ilalim ng Iranian Supreme Leader ang unang nang himasok laban sa Israel, kaya't makatwiran lamang na mabahala ang Israel at naisin nitong pabagsakin na ang rehime ng Iranian Supreme Leader. Kaya naman ganoon na lamang ang pasasalamat ni Netanyahu kay Donald Trump sa pag-atake nito sa mga nuclear sites ng Iran. Subalit sa kabila nito ay may mangilan-ngilan pa rin ang naniniwalang mabuti ang pamahalaan ng Iranian Supreme Leader, dahil sa mga propagandang inilulunsad ng mga ito laban sa US at Israel, at tinatawag rin ng ilan si Donald Trump na isang sinungaling
dahil ipinakilala noon ni Trump ang kanyang sarili bilang isang taong tutol sa pagkakaroon ng mga digmaan. Subalit ang pananaw na ito ni Donald Trump ay hindi nangangahulugan na hindi na ito papasok sa mga labanan, lalo na at Death to America ang isinisigaw ng mga kalaban. Gayunpaman, kahit na malinaw na ang dahilan ng US para lusubin ang Iran, ay marami pa rin ang naaawa sa Iran, lalo na ang mga taong may mababaw na kaalaman sa politika, kung saan kadalasan ang mga ito ay tumitingin lamang sa panlabas na itsura, gaya ng pagsasabing mabuti ang Iranian Supreme Leader kahit wala silang alam sa kasaysayan ng pamumuno niya, at ang pananaw na ito ay malinaw na nag-uugat dahil sa kanyang itsura. Dahil kung titignan natin ang itsura ni Khamenei, ay tila mababakas natin ang muka ng isang mabait at mahinahong matanda sa katauhan niya. Subalit ang katotohanan ay mas maraming mga labanan ang umusbong dahil sa kanyang mga polisiya, dahil sa pagpapalawak nito ng kanilang suporta sa maraming militanteng grupo sa rehiyon, paglulunsad ng mas malawak na Iranian missile program, kabilang na ang pagpapatuloy ng nuclear program ng bansa na umabot sa pag-i-enrich ng mas mataas na purity ng uranium-235 na maaaring magamit sa paglikha ng nuclear weapons. Bukod pa riyan ay ginagamit rin ng Iranian Supreme Leader ang relihiyon upang makuha ang suporta ng mga Muslim sa buong mundo na nagdudulot ng kaguluhan sa maraming dako nito. Samantala ang Israel, bagamat mga Hudyo na may pangunahing paniniwala sa relihiyong Hudaismo, ay tinatanggap nila sa kanilang sandatahan ang may iba't ibang paniniwala sa relihiyon dahil sila ay nakatuon lamang sa pagtatanggol ng kanilang bansa. Ganoon din ang US at mga bansang demokratiko na kadalasang walang problema anuman ang relihiyon o paniniwala ng isang tao, dahil ang paggamit ng relihiyon sa politika ay nagdudulot lamang ng pag-aaway-away ng mga simpleng mamamayan, isang pamamaraan na sinasamantala ng pamahalaan ng Iran, kung kaya't maging ang matitinong Muslim ay nadadamay. Kaya't hindi tayo dapat magpabulag sa mga propaganda ng Iranian Supreme Leader, dahil ang pamahalaang ito ay malinaw na nagtutulak lamang sa mga Muslim na magalit sa ibang relihiyon na nagdudulot ng kaguluhan sa buong mundo. No, they had bad intentions. You know, for 40 years they've been saying death to America, death to Israel, death to anybody else that they didn't like.